Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isang namang episode ng ating Punto Diretso. Mga kabunyog, si Karen Davila sa isang programa niya, nag-comment siya dito sa pagkakapili kay Marcoleta bilang bagong chairperson o chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa 20th Congress na Senado. Matagal na natin tong pinag-uusapan. Actually, hindi pa nagsesesyon ng 20th Congress Senate. Ano na yan eh? Napapabalita na yan na si Marcoleta nga ang di umano parang nakakumit si Chis Escudero dito kay Marcoleta. Si Jinggoy. Si Jinggoy Estrada ang nagsabi niyan na bago pa man ang pagbubukas ng 20th Congress Senate kung saan pipiliin nga formally ang mga chairmen ng mga committee sa Senado. Napapabalita na si Marcoleta talaga kung magiging Blue Ribbon Committee dahil nakakumit na. Bahagi ito ng parang usapan ng pro Duterte Black at ni Chis Escudero. O ngayon, yun nga ang nangyari. Nung election nga ng July 28 ng umaga ng mga bagong officers ng Senado at ng hatian ng mga komite sa Senado, ito nga si Marcoleta ang naging Blue Ribbon Committee Chair. Ay si Karen Davila nag-comment sa kanyang programa. Sabi niya, marami ang nagre-react dito kay Marcoleta. Bakit siya ang naging Blue Ribbon Committee Chair? Gayong baguhan siya sa Senado, newcomer siya. Ito ganun yung pagkaka-comment ni Karen Davila. Kumbaga, anong special? Bakit baguhan si Marcoleta o newcomer pero siya ang napiling Blue Ribbon Committee Chair? Marami ang naghahangad ng marami ang gustong makakuha ng ng committee na yan. At usually binibigay yan sa mga senior na members ng Senado. Sabi ni Karen Davila, nakapagtataka, newcomer si Marcoleta pero sa kanya binigay ang committee na ito. Yes. Newcomer Senator Marcoleta, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. Nag-react si Marcoleta doon sa programa nila nitong sa iglesia ni Cristo na yung Net25, yung programa, yung TV station ng iglesia ni Cristo na Net25. May programa talaga yan diyan si Marcoleta. At saka yung dalawa pang hosts ng Net25 program. Saganang Mamamayan yata ang pangalan ng programa nila. Kung ngayon, itong si Marcoleta, hindi pinalampas yung comment na yon ni Davila. Ang kinukomentaryuhan na ni Marcoleta, yung pagiging TV host ni Karen Davila. Na kumbaga, dapat itong si Karen Davila ay bilang TV host, dapat hindi siya bias. At sabi ni Marcoleta, dapat itong si Davila, hindi ganun ang pag-handle ng kanyang programa dahil ang mga TV hosts naman, sabi ni Marcoleta, naman yan pinatawag mo yan at
ah, tinanong mo, ay mahihirapan din sila. Hindi naman magagaling ang mga TV hosts. Magaling lang sila dahil sila ang nagtatanong. Pero pag sila naman ang tinanong mo, hindi naman magagaling 'yan. Oh, kaya lang naman sila nakakapagganyan dahil sila yung hosts. Ha? Ah, Kumbaga sa sagot ni Marcoleta, ah, kina-counter niya si Davila na, kumbaga kung makapagsalita si Davila ay, akala mo sino siyang magaling. Pero ang totoo dahil TV host lang siya, magaling lang siya dahil siya yung host. Siya yung anchor ng, programa, 'di siya yung nagtatanong. Kaya kung makapagtanong, akala mo kung sinong magaling. Pero kung siya naman yung tinatanong, ay kung siyang tatanungin, hindi naman yan magaling. Ganun yung naging tono ng sagot ni Marcoleta. Dapat daw sana, kung TV host ka, nagbabalita ka na lang, at saka hindi ka nagbibigay ng ng sarili mong opinyon. Kasi yung programa mo ay dapat hindi bias. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, Ah. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ko na Kasi, yan. kasi tinangka ko na ipatawag doon sa ABS-CBN hearing nung kaniyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Oh, yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mong may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan Opo. mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Opo naman. Oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo. Oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre iba po. yung kaalaman. Magmumold dyan sa isipan ng tao. Totoo. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, Ay. Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Oho. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Oho. Kumbaga, public property ka na Totoo po yun. Naniniwala sa'yo, nakikinig Public sa'yo ang figure tao. na yun Anyway, ang masasabi natin sa ganitong sitwasyon, yun na nga, dapat sana si Marcoleta rin, hindi rin ganun onion skin. Minsan nakomentaryuhan na rin natin ng ganyan si Marcoleta na huwag rin siya masyadong onion skin. Lalo na ngayon na senador na siya, dapat maging bukas din siya sa mga komentaryo sa kanya. Hindi, ang sabi lang naman ni Karen Davila, na kapag kumbaga, hindi ba kayo na kumbaga nagtataka o hindi ba kayo nabibigla? Bakit napaka makapangyarihan na committee yan, Senate Committee on Blue Ribbon. Marami ang mga nag-a-aspire na makuha yan, mga datihan ng mga matatagal ng mga senior na mga senador. Pero binigay kay Marcoleta na isang newcomer. So hindi naman tinatawaran diyan si Marcoleta. Hindi naman yung kakayahan ni Marcoleta ang tinatawaran doon. Ang sinasabi lang, bakit
kay Marcoleta na isang newcomer, sa kanya binigayan. Ang usual na ano dyan, kumbaga ang nagiging kalakaran dyan sa Senado, binibigayan sa isang datihan ng senador, hindi sa isang baguhan. So, ako hindi ko nakita na sinabi ni Karen Davila ay pagtawad sa kakayahan ni Marcoleta. Sinasabi lang, ang committee na yan ay usually nakukuha ng isang senior na senador o datihang senador, hindi sa isang newcomer. Yun yung kaya lang mainit na naman si Marcoleta eh. Grabe na yung mga sinabi niya kontra kay Karen Davila. Pero kung titingnan natin, hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Karen Davila. Kayo ba? Ano bang nyo? Ano sa tingin nyo? Tama ba ang ating opinion sa bagay na ito? Mga kabunyog, ito ang ating Ponto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.